Mahigpit na niyakap ni Noah si Rosario. Mahigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga bisig sa bewang ng asawa. Alam mo ba, bulong niya sa tenga ni Rosario. Pausang tinig na puno ng panunokso. Mula na naging tayo, hindi na ako tumigil sa pagkami sa'yo. Napatawa si Rosario. Pilit na kumakawala, ngunit hindi siya pinakawala ni Noah. Kailangan na nating gisingin si Connor, mahal, ani Rosario, habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Napubuntong hininga si Noah, tumitig ng malalim sa mga mata ni Rosario bago muling siniilang halik ang kanyang mga labi. Ngayon na mas mariin at mas malalim. Gumanti si Rosario ng may parehong alab. Ipinasok ang mga daliri sa buhok ng asawa at hinila ito ng mas malapit. Maya-maya'y kumala si Rosario na may bahagyang hingal. Wala ka talagang balak na gisingin si Connor? Tanong niya. May mapanuksong ngiti. Nagkibit balikat si Noah. Makakatulog pa naman yun ng 5 minuto, hindi ba? Umiling si Rosario, nakangiti. Hindi pwede, may pasok siya sa eskwela. Tandaan mo, muling bumuntong hininga si Noah at tinilang kamay ni Rosario. Sige na, gigisingin na natin ang prinsipe natin. Magkahawak kamay silang nagtungo sa kwarto ni Connor. Dahan-dahang binuksan ni Noah ang pinto at nadatnan ng anak na may himbing pa ring natutulog. Nakabalot sa kumot na may disenyong paborito niyang superhero. Umupo si Rosario sa gilid ng kama at marang hinaplos ang buhok ng anak. Connor, anak, gising na. May pasok ka sa eskwela. Umungol si Connor at tinakip ang unan sa muka. 5 minuto pa, mommy, bulong niya sa pausat, antok na tinig. Napatawa si Noah at naupo sa kabilang gilid ng kama. Hoy, champ, kapag bumangon ka ngayon, may promise si daddy mamaya pagkatapos ng klase. Magbabakasyon tayo kahit ni isang araw. Napadilat si Connor ng isang mata, tinitigan ng ama ng kalahating gising. Totoo ba, daddy? Tumango si Rosario. Oo, anak, pero kailangan mo munang pumasok. Pagkatapos makapagbanding tayo. Biglang kumislap ang mga mata ni Connor at tuluyang bumangon. Okay, ready na ako, masigla niyang sabi. At agad na umupo sa kama, natawa si Noah sa mabilis na pagbabago ng anak. Yan ang gusto ko. Halika, maganda ka na. Si daddy na maghahatid sa iyo ngayon. Tumalon si Connor mula sa kama at mabilis na tumakbo sa banyo. Ayoko mahuli, sigaw niya. Napalingon si Rosario kay Noah at napangiti. Agad siyang niyakap muli ni Noah at hinalikan sa tuktok ng ulo. Mas sinigpitan ni Rosario ang yakap. Alam niya na bagamat puno ng pagsubok, ang kanilang nakaraan, ngayon ay muli siya lang magsasama. At sa pagkakataong ito, hindi niya nahayaang mawala pa si Noah. Nakaupo si Leticia sa sofa ng kanyang apartment. Mahigpit ang hawak ng cellphone, kailangan gumana ng plano niya. Kung hindi pwedeng lapitan si Noah, sa normal na paraan ay gagamit siya ng ibang paraan. Nanginginig ang tinig niya nang i-dial ang number ni Noah. Noah, kailangan ko ng tulong mo, aniya. Pausat puno ng peking niyang paghikbi. Sa kabilang linya kumunot ang noon ni Noah, may halong pag-aalala. Leticia, bakit ayos ka lang ba? May malaking problema ako. Siningitan pa niya ng kunwaring higpit pilit na nagmamadali ang boses. Hindi ko na alam kung sino pang matatakbuhan ko. Napabuntong hininga si Noah. Leticia, please Noah. Kailangan ko talaga ng kasama ngayon. Agad na puto ni Leticia. Parang nagmamadali sa isang emergency. Tumingin si Noah sa rilo. Ito ang oras niya kasama si Rosario at Connor. Oras na ayaw niya ng sayangin. Mula nang bumalik siya sa mansyon, pinangako niyang palagi na siyang nasa tabi ng pamilya. Leticia, patawarin mo, matatag na sabi ni Noah. Hindi ako makakapunta, kasama ko si Rosario at Connor. Kinagat ni Leticia ang labi. Pero Noah, importante to. Alam ko matalik kitang kaibigan. Pero hindi ko iiwan ang pamilya ko para lang puntahan ka, maring tugon ni Noah. Kung seryoso problema, pwede mo itong ikwento sa telepono. Nangalit ang kamao ni Leticia. Naiinis na hindi umayon ng plano, ngunit hindi siya maaring sumuko. Sige, ayokong guluhin ang oras mo, wika niya sa huli. Kunwaring puno ng panghihinayang. Patawarin mo ko, kung istorbo lang ako, ngumiti si Noah kahit hindi niya ito nakikita. Walang problema. Kung talagang kailangan mo ng tulong, tumawag ka sa mga kaibigan o pamilya mo, okay? Pagkababa ng tawag, binato ni Leticia ang cellphone sa sopa, nairitang napamura. Buwisit! Mula sa sulok si Benedict na may hawak na baso ng alak ay napatawa ng mahina. Mukhang hindi ka ganun katanga si Noah, gaya ng iniisip natin. Matalim na tumingin si Leticia sa kanya. Tumahimik ka, Benedict. Kailangan ko lang na mas maraming oras. Nagkibit balikat si Benedict.
Bahala ka, pero kung hindi ka kakilos kagad, lalong lalayo si Noah. At si Rosario, mas lalakas lang ang posisyon niya sa tabi niya. Muling pinisiniliti siyang kamao. Hindi niya hayaang mangyari yon. Kung hindi gumanang pakana niya, makakahanap siya ng ibang paraan para paghiwalayin ng dalawa. Samantalang sa mansyon, ilang saglit ding tinitigan ni Noah ang phone bago malalim na bumuntong hininga. Hindi niya na maaring hayaan ang nakaraan o ibang tao na muling manghimasok sa bago niyang buhay. Naglakad siya pabalik sa sala kung saan naghihintay na sina Rosario at Connor. Tinignan siya ni Rosario na may pagtataka. Sino yon? Si Leticia, tapat na sagot ni Noah. May problema raw siya, tumaas ang kilay ni Rosario. At hindi ka pumunta sa kanya? Ngumiti si Noah, tinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rosario. Bakit ko pa aksayahin ang oras ko sa iba ko nandito sa tabi kong mga taong pinakamamahal ko? Bahagyang ngumiti si Rosario at sinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Mabuti, dahil hindi nakata muling pakakawalan, hinalikan ni Noah ang tuktok ng ulo ni Rosario, habang si Connor na nakaupo sa pagitan nila ay mahigpit ding yumakap sa mga kamay ng kanyang ama at ina. Bahagyang ngumiti si Rosario na maramdaman ang init ng katawan ni Noah sa kanyang likuran. Nakaakap ang mga kamay ng lalaki sa kanyang bewang, hinila siyang papalapit. Noah, nasa pampublikong lugar tayo, mahina niyang bulong. Habang lumilingon sa asawa, mahinang tumawa si Noah at muling hinalikan ang batok ni Rosario. Ano ngayon? Gusto ko lang lambingin ang asawa ko. Kaswal ng tugon. Napabuntong hininga si Rosario, ngunit namulang kanyang pisngi. Kahit na matagal na silang kasal, minsan nagugulat pa rin siya sa biglaang pagiging romantiko ni Noah. Sa hindi kalayuan, masayang tumatakbo si Connor. Hinahabol ang kanyang saranggolang mataas na lumilipad. Mommy, Daddy, tingnan nyo. Ang taas ng saranggola ko. Masiglang sigaw ng bata. Mapagmalaking ngumiti si Rosario. Oo anak, ang galing mo. Nagtaas din ng hinlalaki si Noah. Astig, Connor, kapag bumagsak yan, si Daddy mag-aayos ha. Umalakak si Connor at muling binalik ang atensyon sa kanyang saranggola. Sinandal ni Rosario yung ulo niya sa dibdib ni Noah. Gusto ko mga sandaling ganito, mahina niyang bulong. Masinigpitan ni Noah ang yakap. Ako rin, kaya pinapangako kong mas marami pa akong oras na ilalaan para sa inyo. Umarap si Rosario tumitig ng malalim sa kanyang asawa. Huwag lang puro pangako. Ngumiti si Noah, tinalikan siya sa noo. Patutunayan ko mahal. Magkasama nilang ninanamnam ang init ng hapon. Banayad ang ihip ng hangin at dahan-dahang nalaglag ang mga dahon sa hardin. Tahimik, masaya, tila na walang lahat ng problemang kanilang pinagdaanan. Ngunit sa hindi kalayuan, isang matalim na titigang nakamasid sa kanila. Nakaupo si Leticia sa isang upuan sa parke, nakasuot ng salamin sa mata. Mariing nakaklench ang kanyang mga kamao habang pinapanood kung paanong mag-alaga at magmahal si Noah kay Rosario. Buisit, mahina niyang usal. Hindi niya maaring hayaang magpatuloy ito. Kung lalo pang ma-in love, si Noah kay Rosario, lalo lang siyang mawawala ng tsansa. Kinuha ni Leticia ang kanyang phone at tinawagan si Benedict. Benedict, kailangan na nating kumilos, matigas niyang sabi. Sa kabilang linya natawa si Benedict. Sa wakas, natauhan ka rin no? So saan tayo magsisimula? Tinitigan ni Leticia si Noah na masayang naglalaro kasama si Rosario at Connor. Hahanap ako ng butas. Ipaparealize ko kay Noah na si Rosario hindi ang babae para sa kanya. Tumango si Benedict sa kabilang linya. Sige, may plano rin ako. Bahagyang ngumiti si Leticia. Maganda, tignan natin kung sino mananalo sa huli. Hindi nila alam ang kasiyahan ni Noah at Rosario ay maaring mabasag ng tusong plano ng kanilang binabalak. Matapos ang masayang araw sa parke, sa wakas ay nakauwi rin sila sa mansyon. Pagod na pagod si Connor at dumiretso na sa kanyang kwarto upang magpahinga. Kadarating pa lang ni Rosario at nilapag ang bag sa mesa na bigla siyang buhatin ni Noah sa kanyang mga bisig. Noah, ibaba mo nga ako! Gulat na sigaw ni Rosario. Otomatikong kumapit ang kanyang mga kamay sa leg ng asawa. Mahinang natawa si Noah. Akala mo ba hahayaang maglakad ng sariling asawa ko? Matapos ang buong araw na ito, napairap si Rosario, ngunit nangibabaw ang pamumula sa kanyang pisngi. Kaya ko pang maglakad no, pero mas gusto ko ng ganito. Banayad na sabi ni Noah habang tinatahak ang daan papasok sa kanilang silid. Pagdating sa loob, maingat niyang inihiga si Rosario sa kama. Tumitik siya ng malalim sa kanyang asawa. Saka yumuko at bumulong malapit sa kanyang tenga. Panahon na para bigyan si Connor ng kapatid. Lalong nalaki ang mga mata ni Rosario. Noah? Mariang pinalo ng mahinang dibdib ng asawa, namumulang muka. Tumawa si Noah sa reaksyon ng asawa. Bakit? Seryoso ako. Kinagat ni Rosario ang kanyang ibabang labi at kunwari inayos ang buhok. Kakaayos lang natin ng lahat.
Hindi mo ba tingin na masyado pang maaga? Umupo si Noah sa tabi niya at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Rosario, gusto ko ng buong pamilya natin. Gusto kong makita ni Connor na may kapatid. Bumuo ng kinabukasan na walang galit o hindi pagkakaintindihan. Gusto kong ayusin ang lahat. Tinitigan ni Rosario si Noah at nakitang sinseridad sa mga mata nito. Uminit ang kanyang puso at hindi na malayang napangiti siya. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Noah, hinawakan ang mukha ni Rosario ng dalawang kamay. Sigurado ako. Gusto ko tayo maging masaya. Habang buhay. Napabuntong hininga si Rosario sa kadahan-dahang tumango. Sige na, triumphant nang umiti si Noah. So sisimulan na ba natin ngayon? Tanong niya puno ng panunukso. Muli siyang pinalo ni Rosario sa dibdib ngunit ngayon, hindi na siya umiwas nang hilahin siya ni Noah sa kanyang mainit na yakap. Binasag ng tunog ng cellphone ng katahimikan ng gabi. Napabuntong hininga si Noah na yakap pa si Rosario. Kalahating gising, marahang kinuha niya ang cellphone sa tabi ng kama. Leticia, kumunot ang noo ni Noah. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Napilitan siyang sagutin. Hello? Isang tinig na may kasamang hikbi ang sumalubong mula sa kabilang linya. Noah, tulungan mo ko. Agad na nagising si Noah. Leticia, ano nangyari? Dinukot ako, hindi ko alam kung nasan ako. Tinatakot nila ako. Ikaw lang ang nagawa kong tawagan. Nanginginig ang boses ni Leticia. Agad na napaupo si Noah sa kama, kinakabahan. Sinong dumukot sa'yo? Hindi ko alam. Noah, tulungan mo ko. Natatakot ako. Biglang naputol ang boses ni Leticia. Leticia, Leticia, tawag ni Noah. Ngunit wala nang sumagot, disconnected na ang tawag. Buwisit, mabilis siyang bumangon mula sa kama at kagad na nagbihis ng pantalon. Si Rosario na mahimbing na natutulog ay bahagyang gumalaw, ngunit hindi naagising. Tinitigan ni Noah ang payapang mukha ng kanyang asawa. Kailangan ko umalis. Walang iniwang mensahe. Kinuha niyang kanyang jacket at dali-daling lumabas ng silid. Ayaw niya mag-alala pa si Rosario. Sa labas, mabilis siyang sumakay sa kotse at pinaandar ito. Mariing nakahawak ang kanyang mga kamay sa manibela. Sinong dumukot kay Leticia? Nagunahan ng iba't ibang tanong sa kanyang isipan. Ngunit isang bagay ang malinaw na minsan na siyang tinulungan ni Leticia at hindi niya kayang baliwalain ang tawag na yon. Walang sinayang na oras, madiin niyang inapakan ng silinyador at sumibad sa madilim na kalsada ng gabi. Nakaupo si Leticia sa malamig na sahig, nakataling mga kamay sa likuran ni isang lumat marupok na silya. Malayang pag-agos ng kanyang luha, nakayuko ang ulot nanginginig ang buong katawan sa takot. Magulo ang kanyang kasuotan, basa ng luhang pisngi. Tatlong lalaki nakatayo sa kanyang harapan. Mga matang puno ng kasakiman at parang mga gutom na lobo na nakakita ng kanilang biktima. Putya, sa wakas dumating din siya, bulong ni isa habang nakatingin sa relo. May nakakalokong ngiti. Hindi nagtagal umaningaw-ngaw ang tunog ng mga yabag na makipot at amoy kalawang na pasilyo. Bumukas ng malakas ang kalawangin na bintong bakal at nandun si Noah, bakas ang matinding galit sa muka. Namulang mga mata ni Noah nang makitang kahawa-awang kalagayan ni Leticia, napangiwi ang kanyang panga, mahigpit na nakasarang kamao. Bitawan niyo siya, mababang tinig ni Noah. Ngunit may dalang banta. Umusad ang pinakamatangkad sa kanila, nakangisi. Oh, talagang nagpakita ka pa. Hindi ko inasahan na ganito ka pala katapang. Matulis ang titig na ibinalik ni Noah. Wala na akong paligoy-ligoy. Anong gusto nyo? Umiling ang lalaki. May halakak. Simple lang, ako ang ex ni Leticia. At may malaking utang siya sa akin. Kaya kung gusto mong makalaya siya, magbayad ka. Napairap si Noah at mapanuyang napahinga ng malalim. Utang? Kalokohan. Lumapit naman ng isa pang payat na lalaki kay Leticia, dinampi ang magaspang na mga daliri sa kanyang pisngi. Kung hindi siya makakabayad, pwede naman naming pasayahin ang sarili namin sa kanya. Mabilis na napasigaw si Leticia, pilit na lumayo pero walang magawa. Nagliyab ang mga mata ni Noah. Hindi na nagdalawang isip at mabilis siyang lumapit at isang malakas na suntok ang binigay niya sa mukha ng lalaking humipo kay Leticia. Napasuray ang lalaki at tumagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Binigyan ko na kayo ng babala, mariing sambit ni Noah. Matalim ang titig parang agila, mabilis namang umatake, ang dalawa pa, ngunit mas mabilis si Noah. Nakailag siya sa mga suntok at agad na bumawi. Tinamaan ng pangasikmura na matangkad na lalaki. Bumulagta ito sa sahig at napangiwi sa sakit. Mula naman sa likod sumugod ang ikatlong lalaki. Ngunit maagap na sinipa ni Noah ang mga binti nito. Dahilan para bumagsak. Isang mabilis na kamao ang dumapo sa kanyang muka. Sa loob lamang ng ilang saglit nakahandusi na sa sahig ang tatlong lalaki. Bugbog at walang nagawa. Humihinga si Noah
Habang dali-dali nilapitan si Leticia, maingat na tinanggal ang pagkakatali ng mga kamay nito. Leticia, ayos ka lang ba? Malumani na ngayon ang tinig ni Noah. Patuloy ang pag-iyak ni Leticia. Nanginginig ang katawan. Noah! Tinulungan siya ni Noah na tumayot kagad siyang niyakap ng mahigpit. Parang isang matibay na panangga. Tapos na, ligtas ka na. Nang masiguro niyang nakatayo na si Leticia, tumingin si Noah sa tatlong lalaking nakahandusay at umuungol sa sakit. Kapag naglakas loob pa kayo nalapitan si Leticia, lumuhod siya tinitigan ng malamig ang matangkad na lalaki. Sisiguraduhin ko na mas malala pa rito ang kakahinatnan niyo. Wala nang nasabi ang lalaki kundi ang tumango ng nanginginig. Walang karagdagang salita, hinila na ni Noah si Leticia palabas ng lugar. Sa malamig na gabi, bahagyang uminit ang pakiramdam ni Leticia. Dahil kasama niya si Noah. Sa apartment ni Leticia, pinarada ni Noah ang sasakyan sa tapat ng apartment. Hating gabi na ngunit patuloy pa rin ang panginginig ni Leticia. Blankong mga mata at lupaypay ang katawan. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Tanong ni Noah, nakatitig sa kanyang puno ng pag-aalala. Dahan-dahang tumango si Leticia, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa braso ni Noah. Tila ayaw siyang bitawan. Noah, huwag ka na munang umalis. Natatakot pa rin ako. Halos pabulong ang kanyang tinig. Sandaling natahimik si Noah. Sa isang banda gusto niya nang umuwi. Tsak na naghihintay na sa kanya si Rosario. Ngunit nang makita ang kalagayan ni Leticia, hindi niya magawang talikuran ito. Sige na, malumanay niyang tugon. Sasamahan na muna kita. Huminga ng maluwag si Leticia at kagad hinawakan ng kamay ni Noah. Hinila siya papasok sa apartment. Pagkapasok, nagpunta kagad si Leticia sa kusina at nagbuhos ng tubig sa baso. Ngunit palihim at mabilis niyang sinahog ang mga gamot na pampatulog sa inumin. Bahagya siyang ngumiti. Bago muling humarap, uminom ka na muna. Siguradong pagod ka. Malambing niyang alok habang inaabot ang baso. Walang pagdududang tinanggap yun ni Noah. Matapos sa lahat na nangyari ngayong gabi, ramdam niyang pagod na pagod siya. Nilagok niya ang tubig hanggang maubos. Saka binaba ang baso sa mesa, napangiti si Leticia ng palihim. Puno ng kasiyahan. Umupo ka muna, aniya sabay akbahay kay Noah at papunta sa sofa. Katatapos lang umupo ni Noah nang biglang bumigat ang kanyang ulo. Tumilim ang paningin at halos hindi na maimulat ang mga talukap. Leticia, inaantok ako, mahina niyang sambit. Nagkunwari nag-alala si Leticia. Siguro sobra ka lang sa pagod, Noah. Halika, ihahatid kita sa kwarto. Mahinang tumango si Noah, wala nang lakas para mag-isip. Sa kaunting puwersa, inalalayan siya ni Leticia hanggang sa kama. Nang mailapag, mapalin lang siyang ngumiti. Tinubad ang jacket ni Noah, pinagmukhang komportabling nakahiga. Ngunit hindi pa siya kontento. Binuksan niyang unang botones ng sariling blouse, binuyang-yang ang balikat at leeg. Ginamitan ng kuko upang bahagyang magasgasan ang balat. Nag-iwan ng mapupulang marka na tila mga halik. Nang masiyahan sa ginawa, kinuha niyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga litrato mula sa tamang anggulo. Tila ba magkahigpit silang magkayakap sa kama. Napangisi si Leticia. Patawad, Noah, mahina niyang bulong habang tinatagong cellphone. Hindi na kita ibabalik kay Rosario. Umakyat siya sa kama at sumiksik sa tabi ni Noah at maingat na inayos ang sariling posisyon. Pumikit siya na may ngiting puno ng tagumpay. 3:00 ng madaling araw, kumilos ng bahagya si Rosario. Ramdam pa rin ang pagod ng katawan matapos ang mainit na gabi kasama si Noah. Ngunit nang inabot niyang kamay sa gilid ng kama kung saan dapat nandun si Noah, lamig na walang lamang sapin ang bumungad sa kanya. Kumunot ang noon niya. Noah, mahina niyang usal, kalahating gising pa. Tumagilid siya at tumingin sa digital na orasan sa mesita. 3:00 ng madaling araw. Nasaan si Noah? Bakit wala siya doon? Mabigat na kaba ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Bumangon siya. Kinuha ang cellphone sa tabi ng kama at kagad na nag-video call sa number ni Noah. Ilang ulit tumunog ang ring, wala pa ring sagot. Nagsimulang kabahan si Rosario, ngunit bago pa niya mapindot ang end call, biglang nag-connect ang tawag. Si Leticia na kanina pa naghihintay ng pagkakataong ito, mabilis na umarte. Nakapwesto na siya ng maayos sa tabi ni Noah at mahimbing pang natutulog. Nakapikit ang kalahati ng mga mata, kunwaring bagong gising. At inabot ang tawag. Pumikit at dumilat siya ng ilang beses. Tila hindi pa alam kung sinong nasa kabilang linya. Sino to? Pause niyang bulong, kunwari kagigising lang. At sa screen ng telepono, malinaw na nakita ni Rosaryong lahat. Si Leticia sa kama, katabi si Noah. Sa anggulo ng kamera, tila ba mahigpit na niyayakap ni Noah si Leticia. At nakadikit pang labi nito sa leeg ng babae. Nag-init ang dugo ni Rosario.
Nalaki ang mga mata niya, nanigas ang pangat, napakuyom ang mga kamao, hanggang sa namuti ang mga kasukasuan. Shit! Halos hindi siya makahinga. Napakabigat ng dibdib. Isang iglap lang, pinatay niya ang tawag. Halos mabitawan ni Rosario ang cellphone. Nakatingin siya sa madilim na screen. Nanginginig ang mga kamay, magkahalo ang galit, pagkadismaya at matinding sakit. Ganito ba matatapos ang lahat? Ilang araw pa lang mula nang magbalik sila sa isa't isa. Heto't pinagtaksila na naman siya ni Noah. Totoo nga ba na may relasyon pa rin si Noah at Leticia? Mahigpit niyang piniga ang kumot, pinipilit pigilan ang pagputok ng emosyon. Ngunit durog na durog ng puso niya. Kumakabog ang mga labi niya, hindi sa takot kundi sa pagpipigil ng mga luhang gustong kumawala. Bakit Noah? Mahina niyang bulong, huminga siya ng malalim. Pinipilit na mag-isip ng malinaw. Ngunit habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena, lalo lamang siyang nadudurog. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha, saka bumangon at lumabas ng silid. Sa malalaking hakbang, tinungo niyang balkonahe upang langhapin ang malamig na simoy ng gabi. Hindi siya iiyak para sa lalaking muli siyang niloko. Hindi na ngayon. Ngunit sa isang bagay ang sigurado. Kung totoo ngang may relasyon si Noah at Leticia, hindi na magkakaroon ikatlong pagkakataon. Nagmulat ng mata si Noah, mabigat ang ulo. Nang bumalik ang ulirat, isang kisap mata kagad ang napansin. Ang kisaming hindi pamilyar. Hindi yun ang silid sa mansyon at hindi rin ang sarili niyang apartment. Mabilis siyang napabangon at lumingalinga. Nasaan siya? At nang makita niya si Leticia ang kararating lang, may dalang baso ng mainit na gatas at bigla siyang nanigas. Leticia, pausat puno ng gulat ang kanyang tinig. Ano nangyayari? Bakit ako nandito? Bahagyang umiti si Leticia, lumapit at umupo sa gilid ng kama. Pagod ka kagabi, Noah, malumanay niyang sagot. Dumating ka dito na halos hindi mapakali dahil sa tawag ko. Matapos mo akong iligtas, sobrang pagod ka na. Pinainom kita ng tubig pero nakatulog ka kagad sa sofa. Hindi ko na nagawang gisingin ka, kaya hinayaan na lang kita na matulog dito. Napahagod si Noah sa mukha, pilit inaalalang nangyari. Totoo na dumating siya kagabi matapos na tumawag si Leticia. Totoo rin na nailigtas niya ito mula sa mga salarin pero pagkatapos noon wala na siyang maalala. Dito ako natulog, bulong niya sa sarili. Tumango si Leticia, maamo ang ekspresyon. Wala kang dapat ipag-alala, Noah. Walang nangyari. Nilipat lang kita dito sa kama para mas komportable ka. Pinagmasdan ni Noah ang mukha ni Leticia. Hinahanap ang bakas ng kasinungalingan. Ngunit napapakalma at inosente na anyo nito. Dahan-dahan siya na pabuntong hininga. Kung ganon, salamat. Salamat at pinatuloy mo ko dito. Bahagyang ngumiti si Leticia. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka. Tumango si Noah. Saka napatingin sa orasan sa dingding. 7:00 ng umaga. Putya. Tsak na hinahanap na siya ni Rosario. Mabilis siyang tumayot, kinuha ang jacket na nakapatong sa upuan. Kailangan ko nang umuwi. Tumango si Leticia na natiling may banayad ng ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, tagumpay ang nararamdaman. Tsak na nakapagtanim na siya ng maling akala kay Rosario. Sige, ingat ka sa daan, Noah. Bahagyang tumango si Noah at agad na lumabas ng apartment. Nakatitig si Leticia sa kanyang likod na naglaho sa pintuan. Saka ngumiti ng makahulugan, saka pa lamang nagsisimula ang laro.